Startup Podcast PH is co-produced by Sprout Solutions. Check out our partners in the description. Startup Podcast PH is at UPBCB, TBI here in UP Baguio, and we're interviewing Cordillera startups. We have Gallery Ergo, making fine art and merchandise for art lovers, and its founder, Marge de la Cruz Gomez, artist, props maker, and crafter. Hello, kamusta? Good afternoon. Good afternoon, everybody. Ayun, grabe, napaka-lively ni Miss Marge, ano? And actually, ang exciting ng ating startup ngayon, no, may kinalaman siya sa arts and crafts, I believe, no? Gallery Ergo. But, ayun, huwag natin patagalin pa. So, ano nga ba ang Gallery Ergo? Ano siya? From that statement, we make fine art. So, meron talaga kaming paintings. And meron din kaming tinitinda na based from our paintings, little items na kahit estudyante makakabili. Kasi ang target market namin na the thinking class. Thinking, So, merong hindi nagtithink. The thinking class and the serious art collectors. Ano yun? Yung A, B, C, D, E, F, G Anong- ba yun? Na class? So, hindi niyo tinitignan yung class by ABCDFG. You're thinking it by thinking and non-thinking. Pero, paano nga po nito sandali? Pa-expound on din itong thinking class and itong, yung kumbaga yung market nyo talaga. Okay. Kasi, may mga estudyante, may mata for fine art. Pero walang pampera yan. So, hindi nila mabibili yung presyo ng painting as it is. So, sayang. Hindi mo marireach. Pero yung iba, willing to buy. Yung art collectors naman, no questions asked yun eh. Name your price, bibili nila talaga ang painting mo. Even in schools, dito pa lang sa UP, maraming professors ang nakaka-appreciate ng paintings. Pero hindi nila ma-afford. Kasi nga, kung 5 figures yan, edi lagas ang sweldo mo. So, we have to find a way to reach out to those people. Kaya, thinking class, kasi yung iba, pag ang taste mo, galing din magpinta lola ko. Sige po, yung lola nyo na lang pagpintay niya. Galing din magpintay yung pamangkin ko. Di ba na, asa naman yung respeto mo sa artist yung kausap mo. Yung ganon. Kaya, merong mga tao na pag nakakita ng art, wow. Kaya thinking class yung tawag ko. And above. Ang dami kong tatanungin kasi baka hindi ako nagbe-belong sa thinking class. I mean, I'm not that, parang sharp sa art. So, pwedeng pa-explain muna ng fine art. Ano ba ng fine art? Tsaka, ano ba, I mean, how do you say what is parang more art or more, mas may value na art kaysa sa mga mas hindi mas may value na art? So, parang how do you give value to art din? Okay. Yung sa amin kasi na fine art, as in yung the classic, the standard na all the materials is correct, as in tama yung canvas, tama ang pintura, tama ang varnish, hindi yung kung ano-ano ginagamit mong alternatives. Although I have to tell na hindi kami fine arts graduate, pero experience ang nagturo sa amin, especially to my husband. And then ngayon, ang daming libro about arts, so you can always read. Tsaka yun nga, hindi ako nakapag-enroll sa fine arts eh. Pero kung nakapag-enroll ako, di mas lalong masaya, di ba? So, in terms of the materials, the techniques, yun yung fine art na napoproduce namin, which can really command a very big price. 5 figures, 6 figures. Kasi we're confident of our art. Yun yung fine art na sinasabi ko. That's what I'm thinking kasi ngayon din, parang umuuso na yung art na for the sake of art lang, Pero meron talagang art na parang high din yung level ng production kasi tama yung materials na ginamit. Pero hindi ba, parang pag fine art or pag art, parang ibig sabihin yan mahal or something? Or, kasi parang nagiging, ang market now is, you also plan to sell to students eh. So, parang hindi ba pag fine art talaga is medyo mahal? The actual painting is mahal. Yun, totoo talaga, mahal yun. Now, ano yung ibig naming sabihin ng reachable? Yung print. This is a very good example. Ito, yung ref magnet, kahit estudyante, kaya nang bilhin. I see. So, sabihin na nating pag-direct sa amin, this is 100 pesos. Kaya na ng estudyante yan. O si teacher, mas medyo maangas si teacher, kayang bumili ng 5, isang bagsak. Hanggang sa makumpleto mo sa ref mo, puno na yung ref mo, mukha ng gallery ang iyong ref. Yun. Okay, So, reachable siya.
Oo, ang Hindi puwedeng galing. original painting, Diyos ko Lord, Mm. ang hirap, ang liit. Gets. So basically, Hmm, actually ang galing nito kasi parang kino-connect niyo yun nga yung level of art hmm, na talagang high level of art production oo, pero ginagawa siyang reachable through kumbaga other means nung mm, actual na product na puwedeng bilhin na oo, ano. So parang tama ba na parang yun yung challenge or parang problem that you're solving at Gallery Ergo, you're kumbaga making high value art more reachable, is that right? exactly, yun natumbok mo kasi nga Hmm, mataas ang respeto namin sa painting, we won't lower our price. mm, Pinaghirapan mo yan, experience and everything tapos ibababa mo ng presyong hmm, kaibigan, presyong barat to the point na halos ipamigay mo na lang, we don't do that. mm, Respeto sa artwork. hmm, Pero bibigyan namin kayo ng yung ano, useful art. Teka, I have to show this example. I have to get it over here. sige. Medyo pangit pero this is my prototype. So this is 4 years old already. Kaya giba-gibanan and I really put it to the harshest conditions, washing machine, dryer, para ma-check ko kung gaano katibay. So this bag is made of canvas. Ako nagtahi. Tapos yung specs niya malapad kasi kahit libro ni Leethold kasya, gano'n. Alam niyo ba yung libro ni Leethold? Ah, Makapal yun, 'di ba? mm, Oo, yun. So, may space for water bottle or payong, ayan. Ito ang pinalitan ko na 'to. So, the point is, asan yung art? Eto, hmm, this is a tech pen drawing with brown ink by my husband, si Ernie Gomez. Ang size niyan is cartolina size. hmm, And kung makikita niyo 'to ng malapitan parang parang style ni Rembrandt, hmm, drawing na mabangis talaga. So, even teachers would appreciate kasi ang laki nung bag and the price, afford mo hmm. na. Oh, 'Yan. Oh, 'di 'pag nakita na merong, "Ay, ang ganda ng artwork sa bag mo," conversation piece na siya. oh. So para din siyang ano, yung mga luxury brands na ano, pero ito art brand siya, parang Oo, artistic brand siya kasi andun yung value nung ano, nung brand mismo o nandun sa art put into it by the artist talaga. oo. Tapos para sa mga on the go, sa mga masisipag, 'yan ang isa pa naming target Hmm. market. The thinking class are always the masipag people. Napaisip ako, tinamaan ka ba? I noticed that. Maraming teachers masipag. Hmm, Kahit naman din yung mga nasa office, 'di ba, they need a big space to put their stuff in. And then wala na kasi akong sample, eh, t-shirt. Kasi, may lalaki hindi kayang magdala ng ganitong bag. So, meron din kaming t-shirt, I just don't have it with hmm, me. So, 'yan, yang tatlong 'yan, pero bestseller namin, magnet. hmm. Tuwing may art fair kami, nabebenta't nabebenta yang magnet For natin. example lang pala, Ah, yung bag na yan, so, how much ang kanyang price range? ah, 'Pag direct sa'kin, 800. Oh, Wala kayong magpatong kung ah, gusto niyong i-resale. pero ang mura niya, 800 for ano, for, I Oo. mean art brand? Oo. Kumbaga sa costing wise talagang yan ang pinakasagad, wala ng baratan Kasi yan. yun din yung kayang bilhin ng tao, eh, I mean yung para to Oo, be reached nga by the market. oo. Mm. Kaya kapag nasa art fair kami, o di siguro papalo na yan ng 1,000. Yung iba Hmm, kasi unang tingin pa lang, di na magtatanong, bibilhin agad kasi alam nilang hmm, matibay, pagtingin pa lang nila sa loob, mm, yung tahi, hindi hmm, magninisnis. hmm. So, At saka yung yung design, oo. tsaka yung ano, The artwork. yung art, Merong iba, ang binili yung artwork hindi yung bag. May gano'n na Mm, gugupitin ko na lang or di ko gagamitin, minsan sa hmm, t-shirt gano'n mm, din. So, either of the two, yung usefulness nung bag or nung t-shirt or nung magnet, mm. pero siyempre the design itself. Ang daming Kasi paintings ni Ergo, parang, same with parang me. I want to buy this ref magnet nga Buy but mo now na, 'di ba? sa ngayon, ano yung parang main na lines niyo? So ref magnet, bag, and t-shirt. So that's those 3 for now. Oo. Do you plan to have other parang products? Ano bang nakikita niyo? Kasi I'm seeing lalo na sa mga younger generation ngayon baka, parang yung mga pins din or something like that. So meron ba kayong parang plans for other things, stuff, accessories maybe or maybe other clothes na Ah, puwedeng lagyan ng art? Nag-try na kami dati ng scarf, white Oh, scarf. Tapos nandun yung, brush drawing na painting ni Ergo. Na-try na namin yun, sa Baguio pumakatok yun. May time na nag-try kami sa notebook.
Although ang mga tao ngayon hindi na nagsusulat. Actually, hindi na puwedeng cover na lang ng Ah, iPad ganyan, yung oo, casing puwede. actually casing ng casing ng phone baka puwede maglagay ng art ng dito, Oo. artwork. Yun lang, yung iba kasi sinasabi, "March, why not sticker?" Kumbaga yung sticker, ibibigay na namin sa younger artists or younger generation. Ah, Kasi yung style ni Ergo is more of yung pang-adult. So, hindi masyadong hmm, uubra yan sa mga bata. Kaya yung stickers, sige, mga bata, iwan na yan. mm. Hindi na namin papapelan yan. Hindi ko na susubain lahat. Naku-curious na po ako dito kay Ergo. So, sino ba si Ernie Gomez? Okay. Yan yung mascot ko, my husband actually. Si Ernie Gomez is the 15 years na studio assistant ni Bencab. To, Oh, name drop the boss, yes, to give respect to the boss. yes. So, he worked for him since 1987 until 2002 sa Quezon Hill, Baguio City. Kauuwi lang nun ni Mang Ben from England. Dito nung As in yung tumira siya sa sa Baguio. museum, yung sa parang house na rin yun yung sa museum, tama ba? Ngayon, Dun oo, sa dun na siya Asin Road, tama ba? oo, Asin Road, yeah. ngayon dun na siya nakatira. Oo. So, from England nung Pilipinas siya, nag-settle siya sa Baguio City, sa Quezon Hill to be exact, kasi yung iba ang alam agad sa Laxmi, hindi nila alam Quezon Hill muna. Which is kapitbahay yung mister ko, and yun nga, kinuha siyang studio assistant, siya tsaka yung kuya niya sa etching. As in the metal etching, medyo extinct na yung art na yun, eh. Tapos siya all around, as in sa garden, pinagda-drive, sa studio, and 15 years niyang kasama. So, kabisado na niya yung routine ni boss, even the art techniques, gano'n. And he learns by looking. Hindi siya tinuturuan ako, "Ernie, ganun yung gagawin na" no, he's just looking. Pero si Ernie Gomez, anong background niya? Fine arts background din siya? You will be surprised. 3rd year high school. Oh. Experience is the An best teacher, 'di experience, ba? oo. 15 years para kang nag-doctor's degree, Hmm, binilang mo. mm. Oh. So, with that, siyempre he knows the technique from start to finish. Pero yung subject niya, yun siyempre respeto kay boss, ilayo mo. So, he never does sabet. May distinction si Isabel, unang tingin mo pa lang, eh. So, sa case naman ng husband ko, ang feel niya laging ipinta yung mga bulky people, yung malaki ang braso, malaki ang pata, malaki ang binti, malaki ang calves, malalapad ang mukha. Gano'n yung distinction ng Ergo, massive. Then, painting and drawing wise, meron din siyang sariling hagod. Naghuhugas siya ng pinggan kaya he's good with, rounded brush drawings, brush strokes. Nagwawalis din siya kaya yung sweeping motion parang gumagalaw ang painting So, niya. natutunan niya sa kumbaga yung mga daily routine stuff na ginagawa sa Oo, may sa effect sa kamay ng artist yun. Kung 'pag dancer ka, magalaw din ang painting mo, or kung nagluluto ka, you chop, Actually, magaling ka rin sa tuldok-tuldok. oh, May oh. effect That's siya. actually dun nakukuha ng character, kumbaga dun nanggagaling yung character nung paintings, nung art sa pagkatao Mm, nga talaga mismo nung tao. Oh, true. that's interesting. And, if the boss has sabel, yung sa kanya alembong series. That word is an old Tagalog word, alembong. Kung taga Manila ka, you would understand alembong. No? Hindi? Sige, pardon my French, malandi. Okay, okay. Okay, okay, okay. Flirty, gano'n. Mahilig yun yung alembong series niya na makikita mo yung paintings niya, it's more of women kasi ang babae madaling ipinta, madaling gawa Mas ng madali damit, ba? accessories, buhok. Oh, Ang lalaki kasi parang ewan ko, hindi ba mas plain ang lalaki, mas mas plain ang lalaki, hindi mas mo vanilla? masyadong Pag babae mas mas madaling designan oo, kumbaga, ang daming varieties ng damit ng babae, oh, buhok pa lang ang dami ng puwedeng mm. gawin, eh. And yes, he likes observing women. Lalaki siya, okay. So, ayan, kaya naimbento yang alembong series, which is actually bininyag sa'min nung ninong namin sa kasal, nung teacher pa ako. He was observing yung works.
Alam mo, Teacher Marge, dapat ang painting, tawag sa painting ng mister mo, alembong. O, ayun. There goes the alembong series. Kaya pala yung itong ref magnet, actually female din 'to. Pati yung sa bag din, yung Maraming mga female babae. din yung nasa bag. So yun talaga yung Oo. parang ano niya, Oo. character na rin niya as an artist 'no, Oo. ano. Kasi usually ang artist habang tumatanda nagkakaroon ka ng identity na unang Yes. tingin alam ko na Yes, yes, yung yes. parang kay Dominic Rubio, mahaba leeg, unang tingin. Yung sa kanya 'pag nakita mo, alembong na bulky, ergo 'to, gano'n. Although the similarity of the technique hindi natin matatanggal, especially sa mga taong hindi kabisado ang Bencap. Unang tingin, Bencap ba 'to? Makikita pa rin yung pinanggalingan na parang may Bencap influence pa rin. Oo. Oo. Parang tayo kung graduate ka sa UP, yung working style mo in the office, alam mong taga-UP 'to. 'Pag graduate ka ng Ateneo, same. Yeah, yeah. Kung Yes, of saan ka course, of course, nag-aral, of course. nagre-reflect. So, itong mga ano na ito, yung mga ref magnets and shirts and bags. So, mano-mano isa-isa ginagawa ni Ergo, yung parang paano niya pino-produce, paano niyo ginagawa yung mga art na ito? Sa case namin, all the paintings, majority kanya. Meron din akong paintings na ginagawa naming merchandise. Basta 'pag nagawa niya na yung painting, goods na siya dun. Ako ngayon ang bahala sa the little items. So, yang magnet, siyempre pi-print mo muna, tapos i-assemble mo yung parts, mas mabilis yan. Okay. Yung bag, ako nagtatahi for now. Kasi ang hirap pang humanap ng mananahe, especially in Baguio. With all the assurance na matibay ang tahi. So, ang bag namin, limited din kasi ako yung nagtatahi. Startup pa naman, so okay lang. Then the t-shirt, ayun, no problem ang t-shirt kasi may mga Pinapaprint t-shirts na talaga na siya sa ready-made, mga i-heat oo. press mo. Yes, yes, so ikaw rin naghi-heat press? Yes, bumili kami ng heat press. Kasi ang kagandahan dun, matitimpla mo yung kulay. So, pag check mo sa print, ay palpak. Gawa ka ng bago until ma-get mo yung tamang color because heat press is from 4 colors only. So, yung CMYK na ink, di ba? Walang gray. Titimplahin mo ngayon yung kulay no para mapalabas mo yung gray. Karamihan sa painting ni Ergo may mga gray. So, either lalabas yan na brown or blue. So, titimplahin mo pang kung papagawa mo yan sa labas, wala naman silang pake dyan kung maganda o hindi, 'di ba? Kaya we always have the assurance na lahat ng Quality. lumalabas sa amin may quality. Medyo mahal. Kasi parang may ano rin siya, parang yun din yung versus kumbaga ng art and industry kumbaga pag minas print na siya kasi somehow yung art, of course, that's the original art piece so kumbaga yun talaga yung heart and soul ng artist and kumbaga yan talaga yung art value niya. Pero when you like print it na somehow sa ibang cases ng mga ibang nagpe-print ng mga shirts nga ganyan, with the printing process, with the kumbaga mass printing process, nasa-sacrifice, nako-compromise somehow yung parang quality. Pero kayo, ang focus nyo talaga is ma-maintain yung quality ng art. Oo. Kasi may cases na hindi nila isusuot yung t-shirt, ipapa-frame yung t-shirt. O kaya yung bag, hindi nila gagamitin yung bag, ifi-frame nila yung bag. Yung magnet, no problem, dikit mo na sa ref mo, goods Actually, ka ang na. ganda rin pala ref magnet, parang yung ref ko, art na siya. Kasi ano na siya, collage na siya ng mga art pieces Actually, ganun na ganun siya. And I have to be honest, yung history niyang magnet na yan, meron kaming kaibigan, si Buddy Cabrera, pamangkin ni Mang Beng, dati naging assistant din. Meron siyang painting, ganyan, magnet, ng tatay niya, Salvador Cabrera. I like his dad's artworks Di nakita ko nasa ref niya, gusto kong arborin. Hindi oo naman, kasi limited edition yun. So, yung feeling na, ang sarap naman ng feeling kung may ganun ka kahit magnet lang. Kasi you like the image in the magnet. You like that painting. So, nung nag-pandemic, tapos in-offer yung Mandeco Kito here in UP, gawin natin yung ref magnet using our artworks. Tada! Ito mga to ba, limited edition or parang Ano siya? kasi parang somehow may value din sa pagiging limited niya Oo. So may ganun ba kayong concept dito na ano siya? Parang hangga't maaari series of 100 per artwork. Pero hindi ko nga lang namo-monitor kung nakakailan na. Pero siguro aabot yan series of 100. Ngayon, yung iba aangal kasi yung painting ko, ayaw akong maging merchandise yung painting ko. Okay, bilhin nyo yung copyright. Pwede. Kung gusto nyong hindi i-mass produce kasi
May virtue ang law, ang copyright, it belongs to the artist. Yes. So, pwede naming i-reprint yan Yes, yes, kung yes. tutuusin. So, kung ayaw ni Ah. buyer na ma-reprint yan, bilhin mo yung copyright. Ang mahal nun. Yes, of course, of course. Lahat ng possible sales in your lifetime, babayaran mo si artist. Kaya mahal ang Oh. copyright. So, that's one thing. Tapos, meron namang iba, "Ay, ang ganda ng bag mo. You know, I own the original." What? Yung Ah. prestige of owning the Paano yung original? original, So, talagang iba rin yun. hinand paint yun ni ano, ni Ergo? Mm. Ah. Kung makakadalaw ka sana sa November 8, yung opening ng Ibaguio Festival, you will see a very, very big Ergo painting na ilalabas namin. We're Oh. part of the Baguio Imagineers na i-fe-feature sa Ibaguio Festival. We made a maong painting, ayan experimental yun, maong hindi canvas na 4 by 7 feet na dancing lovers. Tapos gagawin din naming magnet, t-shirt at bag. Because it's hard to buy that big painting. Yes, yes, Pero yes. pag nakita mo yung actual painting kasi, yun yung angas na nasa akin ng original. Yes. Ang ganda na pag-usapan niyo parang ano, parang I mean, of course, this is art. This is different from industry. Pero parang ang sarap pag-usapan nung possibilities of yun nga, yun ang business aspect ng Oo. art ano. Parang tsaka ang daming value, yung original, pag yun nga, pag minas produce siya pero maintaining yung quality. And by the way, si Ergo ba parang nagga-gallery din siya? Parang meron din siyang Oh, ano, yes, parang sir. museum, gallery, ganyan. Or Hindi, exhibit studio, yung studio niya. studio niya. Saan yung studio niya? Sa bahay namin, ito yung studio niya. Kumbaga 2 unit ng apartment. The other Malapit lang one din sa Bencab? ay malayo. Malayo. Okay, Ano, but Pinsaw proper kami. okay. Ito si Tamawan Village, Tamawan literal Village. nasa taas kami. Oh, okay, okay, okay. Alam mo naman sa Baguio, bundok. Yung studio niya pwede puntahan ng public like to view? You have to call first kasi may possibility nasa Cavite siya or Okay. wala, nasa town lang. So, call first so we can accommodate you. And by the way, kasi yun nga, may value din sa parang pagiging limited edition ng mga arts. Pero like, gaano karami na yung parang art piece ni Ergo? I mean, marami ba talaga maraming different designs, kumbaga ng ref magnets? Mga gaano karami for the ref magnet, for example? Yung nilabas namin for this year, 36 na. Oh, dami. 36 designs. Meron Collect pa them all. kaming hindi ipinasok. So, sabi mo kung painting-wise, more than, kung ipiprint namin lahat, baka nasa 500 mahigit yun. Pero ngayon, yung 36 lang kasi yung mga buyers, di titignan, ang hirap namang pumili. True. Lahat. Para mas masaya. Kung 500 yun, di na bibili yun. Kung 36, mas pwede bang i-collect? Oo. Nagkakaroon din kami ng repeat customers kasi every year, babalik sa pwesto namin. May bago ba? Pag nakita yung bago. Kumbaga yung iba, initial bili. Ilan po lahat ng designs? 25, bibilin lahat yung 25. Talaga? The following year, may bago kayo? Meron. Ilan? 10. Bibilin kayo yung 10. Hanggang sa makumpleto. Meron din. May collector din kami ng magnet. Parang ano na rin siya, kumbaga creator talaga na sinusubaybayan ng mga fans yung mga next na gagawin niya. Oh, parang ano rin meron na rin community. Meron. Ang sarap din pag-usapan kasi ang daming value Tsaka ang daming pwedeng hugot-hugutan pa ng pwedeng, sorry for the word, parang pagkakitaan na parang business aspect dito. Kasi, I mean, meron tayong concept na yung mga artists daw ay starving artists. Parang very much. Very much. Parang, ayun nga, walang pera sa art, may mga sama, may mga ganun. Pero, come to think of it, dito, through this startup, Gallery Ergo, kay Ergo pa lang nag-start, maybe in the future, baka pwede makatulong sa ibang artist, pero parang you're really making art into something na pwede magpakain ng pamilya or ng mga tao. Kumikitang kabuhayan siya, in fairness. Although we only appear in art fairs. Sa art fair, hindi yung, ayun pa, meron din kami syempreng preno na we know our market. Hindi mo kami mapupwesto basta-basta sa Changi, sa ganito, sa ganyan. So, you won't see us in Session Road. I have to be honest with that. We have to choose our environment. Yes. Market positioning. Positioning din talaga siya ng na pupwesto kami sa lugar na may art lovers. Sabagay. At the end of the day, for art lovers talaga. And for those who will appreciate the art. Kumbaga, ano pa nga the soul and heart put into it. Mapapaaway ka lang pag nasa maling lugar ka di ba? Kaya pinipili din namin yung lugar kung saan pwede kaming maglabas
ng mga items namin. Usually, mga art fair talaga. Mm. And yung dito sa UP naman, Deco Quito, isa kami sa pioneers. Hmm. So, meron ulit this November. Ayan, makikita nyo kami ulit. And so far sa Baguio pa lang kayo nagsisell? I've tried selling at Art in the Park, In Salcedo, Makati. oh, yeah. Sobra yan. Ang dami ring Oh. natuwa kasi, ay, wow, partida ang presyo, dumoble. Pero kinagat. Kasi Kasi when nga, you see the art talaga, eh, 'no? When you oo, na if you can't buy an original, at least may magnet, may naiuwi ka, 'di ba? Tapos I also tried in Antipolo, may art fair din do'n with Lanel Abueva. Lumusot, umuubra siya. So, if there are art fairs in Manila na we are invited, we also go. So, na-testing ko na yung capacity ng people to buy, the Baguio audience and the Manila audience, yung buying power nila. Yeah. Na-test ko na rin. Is payroll processing taking too much of your time? Introducing Sprout Payroll Starter. For as low as 5,000 pesos per month, you get a team of experts to help you with your payroll and HR needs. We'll help compute and process payroll, handle all your government compliance requirements, and automate timekeeping. Leave the payroll to us so you can focus on growing your business. Enjoy peace of mind with Sprout Payroll Starter. Pero ang gandang nakaka-inspire din 'to 'no, for artists na ayun nga puwedeng pagkakitaan, puwedeng pangkabuhayan din ng art Pero actually itong kay Ergo, fortunate din na with the help of you, kumbaga ikaw rin yung nagwo-work as marketing, marketer and sales kumbaga Oo. nung art. Kumbaga Ergo is talagang gumagawa nung art Yun na piece. yung fine art, Yung akin fine yung art. So yung merchandise. merchandise part. So parang combining the best of both worlds. Oo. Napuntahan naman natin yung kwento 'no. Actually gusto kong tanungin kung paano nagsimula yung idea na you really focus on merch o kumbaga on selling this as merchandise. Pero bago yun, ang tanong ko, paano kayo nagkakilala ni Ergo? Nakakatawa yung kwento na yan. Graduating na ako noon noong Sa 2006 here, dito sa dito Baguio. Baguio. Siya naman, isa siya sa mga artists sa Tamawan Village. It's Oh. naging tambayan ng mga artist yun. Yes, actually parang mga igorot na is that right? Halo-halo. Halo-halo na rin Halo-halo. May mga taga-Cordy, meron ding ibang taga-baba. So, halo-halo sila doon. Tapos, isa siya sa mga regular na artist doon. Tapos ako, since papagraduate na, 3 subjects na lang. So, ang dami kong vacant time. And I went there. O di ang daming ngang artist. Karamihan lalaki. Bihira din ang babaeng artist eh. Tapos nagkakilala kami. Tapos yun na yun. Paano kayo nagkakilala? At Paano least, kayo nag-kausap? Paano kayo? exhibit. January exhibit yun eh. Lumapit ka sa kanya? Hindi naman yung, kumbaga, meron akong ibang artist na unang kausap. Tapos, siya naman, come and go, o nagtitigan. Tapos, nung may exhibit opening, may bonfire, o di kwentuhan, ganito, ganyan. Yung, ang bilis sila, walang ligawan. Kapita, no romantic keme. Oh, pero Ang yan, bilis chemistry talaga yan. I mean, nagkaintindihan yung mga kaluluwa ninyo na bagay pala talaga kayo. Hindi ko nga naranasan na niligawan ako eh. Wala talaga siyang love story na as in, we just click na I'm the usual person who cares a lot for anyone. Tapos siya, he wants a girlfriend. Charot. Kami na. Wala talagang walang ka-magic. Nakakainis Pero ikaw pala, Marge, so do you have an art background na even before? Na more of crafts. I have to say na it's also genetic eh. Kay Ernie genetic, sa akin din genetic. My mom is also artistic. So sa case ko, crafts. As early as grade 6, nakagawa ako ng Christmas tree na talagang I used my hand. Tapos, other crafts, marunong ako mag-crochet, marunong ako manahe. 6 years old, tumahawak na ako ng sewing machine. Tapos, the painting part, oo, dapat magpa-fine arts ako. Kinontra lang ako ng tita ko at saka nanay ko. Wala daw pera sa fine art. Okay, fine. Nag-mascom tayo. So, yung style ko sa painting, siya, more of panahon ko, which is Sesame Street and Batibot. So, ang style ko malaki mata. Ganon. Sa mga anime. Oo. Tapos, pambata, yung my painting always tells a story. Ganon siya. Na nakaka-relate yung bata at isip bata. Ganon. And by the way, you grew up
in Baguio or not in Baguio? Pasig, taga Pasig. Pasig And kasi then how ako. did you go to UP Baguio? 1997 'yon. Ayun nga, nung nag-apply ako ng UPCAT, ibinato ko sa Baguio. Tada! Nasa Baguio na ako. At na-meet mo si Ergo. Yes. and and your Mascom here, right? Tama ba yung if I Mass comm ang tinapos ko. yes. So, may effect yung pagiging mass comm major ko because I know how to communicate to the audience. Kaya ang painting ko, it always tells a message. It always tells a story. Yun. Actually, ang gandang combination ng art nga and communication. Because my husband doesn't talk a lot. Ayaw niya nang kinukunan siya na picture. Ayaw niya na lumalabas sa social media. So, how would people know you? So, sa case ko, since ako yung mass comm camera to, di ako yung ngayon yung... Tsaka extrovert. I mean, introvert and extrovert. I mean, parang ganong ano siya. Combination din siya. Para siyang snake. Yung hanggat kontento siya, hindi yan lalabas. Ganon. Maybe, So, I have to do the going out thingy. pero I mean, ang gandang combination kasi siya talagang focus sa art niya Tama. with all the introversion needed to create that art. And ikaw naman focus pa sa merchandising, sa communication and marketing. And pero paano nagsimula yung idea na you do this as a startup din? Na parang, kasi I mean, before, I mean, it's art, di ba? Pero paano nagsimula yung idea na you, kumbaga, gawin pang kabuhayan din, ano? I see. Ano yan? Yung frustration ko rin yan kasi I love Ramon Orlina sculptures. Pag nakakita ako ng Orlina, talagang tititigan ko ng matagal. But I cannot buy that. It's expensive, natural. So, yung frustration ko na, sana makakuha ako ng Orlina balang araw. Which is quite impossible, not unless maging milyonaryo ko. From there, doon nag-spark yun na maraming may gusto ng artworks ni Ergo or yung sa akin. Let's reach those thinking class kasi in fairness, they appreciate the art. Idea yun. Kaya doon na nagsimula yung prints and the other prints and the useful prints. Yes, ang galing. Kasi I mean, if someone's listening to this, baka isipin nila na, ay, typical gallery, typical art yan. Pero actually, hindi to typical kasi you're really, introducing mass communication, quote-unquote, sa art. Correct. And yun nga, again, yung tagline, kumbaga you're making high-value art reachable for the thinking class or for people, na students nga na medyo wala pang pera pero can appreciate that level of art. Na anyone na may mata for art, pwede. Kasi isipin mo, assuming na naka 36 ref magnets ka na, isipin mo yung original price nun kung nakolekta mo yung original painting. Napakayaman mo naman, di ba? Some paintings are big, some are small. Kapag sinuma total mo lahat yung value no, baka billion na. Actually, pwede nga na if I buy this, kung limited edition to, I buy this at 100, limited edition to, in the future, baka mag-appreciate yung value nito. Pwede kong ibenta sa, kahit hindi siya original talaga. Kasi limited edition siya, pwede ko siyang ibenta sa ibang tao. Nangyayari yan. Kasi the postcards, the Bencab postcards, lalo na pag nag-stop edition yan, naku, pinagkakakitaan ng iba yan, binibenta nila isa-isa. Ayun pala, postcards. Paano hindi kayo mag-postcards? That's one more thing. Sinasabi ko, ang postcard, practically speaking, pag inipit mo yan sa libro, nakalimutan na siya. Diba? Lagay mo yung libro sa shelf. Wala na. Nakalimutan ka na. Ang galing. Kasi ayaw niya mawala yung ano niya. Dapat ano pa rin siya. Rinarespeto pa rin talaga yung art. Kumbaga, another kalat in the house. Ganon ang labas niya. Yung magnet, idikit mo na sa ref, hindi kikibuyan. Andiyan lang siya. Pag nasa ref siya, parang siyang painting na sinabit niya sa sa wall. Pero ang tama, yung bookmark nga or postcard na ipiti mo lang sa libro yan. Parang nadi-disrespect yung art somehow. That's one. At saka nakakalimutan mo na. Hindi naman all the time tititigan mo yan yung magnet, araw-araw, imposibleng di ka pumupunta sa ref mo araw-araw, di ba? And then, when people visit your house at nakita nga yung magnet, meron agad sense of respect na may eye for art yung nakatira dito. Kasi yung magnet niya o artwork. Kaya pala, you carefully choose yung yung final form niya of a merchandise. Hindi lang basta-basta kung saan. Kasi ang daming mga, sorry sa mga hurt pero like, mga influencer, mga vlogger na nagbebenta ng merch, lahat ng pwedeng klase ng merch, gagawin nila. Pero kayo, somehow, you still pick, may art pa rin sa pag-merch. Kumbaga. May pinaghugutan yan. Kaya I'm very convinced with my item. At the same time, yung tibay at kalat,
I'm Mm. always careful with kalat. Makalat akong tao. Nagagalit pa nga yung mister ko kasi ang kalat-kalat ko siya, ang Mm. linis-linis. So, yung item dapat na ibebenta natin, hindi siya magiging kalat or basura in the future at hindi siya Yes, useless. yes. Yun, kaya we're good with the Oh, magnet. ang Kasi nga galing. yung postcard at ma-e-extinct na ang bookmark in Yeah. fairness. Actually, yung ref magnet nga yung parang pinaka-possible na gano'n na ano. I mean, Oo. mura siya, kaya siyang mura, pero ano pa rin, appreciate, kumbaga yung level of Oo, appreciation. kita mo siya everyday, 'di ba? Mm. Nasa ref siya, eh. Tapos yun pa pala, yung magnet, there was a time it was sold at 200 per piece kasi 50-50 may patong si si Puesto in Manila. Kinagat. So, Mm. not bad pa rin ng ₱200. Oh, 'di ba? Actually, parang reseller aspect. Oo. Ayun, let's talk about the business ito 'no. Actually sobrang daming puwedeng maging business parang Mhm. possible na ano. Pero firstly, I have to comment na yun nga, yun yung innovation dito actually, yung kumbaga mixing the best of both worlds. The art talaga, solid art, and Mhm. kumbaga yung merch aspect and yung communication aspect and Mm. yung commerce aspect na 'to. That's why we're in Silby ano. So, Correct. we're in the TBI here in UP Baguio, and Silby is short for Social Innovation Laboratory and Business Inclusion. So, it's also parang combining social innovation and business. So, Mhm. first, can we ask paano kayo napunta dito sa Silby? Mhm. And kamusta so far ang pagiging incubatee dito kay Silby, and ano yung paano kayo natutulungan ng Silby especially in terms of the business aspect? Okay. I'm part of the cohort 2. So, kasisimula pa lang namin. Pero nakita ko na kasi yung kalakaran nung first batch. And nakita ko na tutulungan ka nila product-wise, yung the science of your products. Yeah. Pag pangit yan, aayusin natin yung material mo and all of this. After ma-perfect mo na or maiayos mo na yung product mo, yung possibilities to mass produce, darating kayo diyan. Pero kung hindi, i-insist mo na talagang limited edition siya. Tapos, yung the business side, o the permits, the taxes, and how to sell, the psychology of selling and this and that, yung showmanship mo pag nagbebenta ka, tuturo din yan till you graduate from Silby. So, nung nakita ko na, kasi dapat magba-batch 1 ako kaso hindi ko naman din maharap kasi nagtuturo ako sa school noon. This Saan will kayo take nagtuturo pala? time. I did teach last year sa Balay Sophia Waldorf School, Ng dito sa Baguio. I mean ng anong tinuturo ng I did teach art history Oh, and then wow. art and Filipino. Oh. Filipino? Yeah. At which level? What level of students? Grade 9. Grade 9. Oh, high school, parang high school nila. Oo. Ang Waldorf kasi hanggang grade 8 ang elementary. Waldorf, Oo. sikat yung Yung special system yung ano nila, niya. May sarili silang yes. system. Oh. Grade 8 ang tapos ng elementary. Grade 9 ang start ng high school nila. Ganun ba? 9, 10, 11, 12 ang high school nila. Parang senior high, yung parang Oo. ano ng senior Pero high. isang grupo lang. 9, 10, 11, 12. Nadagdagan yung elementary. Napunta doon yung high, yung ano. So, grade 9, ayan, diyan magsa-start yung art history. So, ako, hindi man ako fine arts major, pero the experience in fine arts plus may sariling training kasi ang Waldorf School eh. So, I was teaching. So, kain oras yan. Hindi ko mahaharap yung mga lecture series ng UP Silby. So, when I stopped teaching, apply na ako ng cohort. Full-time na rin kay Gallery Ergo, and now you're here sa Silby. Kasi sinasabi rin sa akin nung application pa lang, "Ma'am, overqualified na kayo." Wag! Kasi I have to admit the business part, hindi ako nag-aral ng business ad. Marami akong bagay na hindi alam about business. The taxes, the permits, and all those hula-baloos that you have to do. Yan ang gusto kong matutunan. Product-wise, sabi ko, hindi ko na kayo kukonsumihin. Kasi nakukonsumihin sila sa product development, So, product-wise, hindi ko na kayo iinisin. Pero dun tayo sa business part, yan, I need to learn something there. Yeah, actually natuwa nga naman kay Silby kasi yung ibang, I mean not all naman, pero may mga TBIs na parang ang mga incubators ay mga students. I mean, there's nothing bad about that naman. Pero parang nakakatuwa na like yung mga, kanina rin si Dr. Hipol, professor here in UP Baguio, and kayo parang overqualified na nga kayo sa ganitong incubation program. Pero I mean,
tama yung sinabi mo na parang ano, at the end of the day, ang laking tulong ni Sylvie ng mga TBIs din for the business aspects. Oo. I mean, all the rigor na kasama dun, registration, accounting, yung mga yan, ano. So, I think even overqualified ka in your specific field, ang laking tulong pa rin na magagawa ng incubator on the business aspect side, True. on the rigorous part, and also yung parang commercializing part. Oo, kasi you have this word, creative economy. O sapul na natin yung creative. Yung yes. word na economy, nasapul mo ba? So, for my case, I have to admit, I have to learn that second word, economy. Business na to eh. Yeah. Yeah, speaking about that, let's ano naman no. So explorein pa natin although ang dami natin na explore about the business side, pero moving forward, so now you have ref magnets, shirts and the bags. Ano yung parang nakikita niyo pwede niyo pang gawin na kumbaga commerce side ng Gallery Ergo? And ayun nga, parang maganda siyang ano parang if ever lang i-expand to other apprentice ni Ergo, baka meron siya maging apprentice na parang katulong lang din sa more designs, parang ganun. What do you think about that? I see. In terms of expansion, yes, na we are already starting at Amadeo, Cavite. So, Alitap-Tap Artists Community is a very large piece of land in Amadeo, Cavite na ang nakatira doon ay mga artist. Kahit mayaman ka, hindi ka bebentahan ng lupa kung di ka artist. O, di ba? Saya-saya. So, artist village talaga siya? Kapitbahay namin puro artist. Oh, I like that. Ang ganda nga ng idea. So, we have a space there. May lupa na kami doon. For now, it's garden pa lang yung binubuo kasi hindi naman din kami mayaman. So, kung ano lang yung kinita niya sa painting, yun lang din muna yung gagamitin. Siguro in 3 years, mabuo na yung studio and everything. Then, selling area, studio area. And, siguro, in terms of paintings, kumbaga sa mga marami saturated na tayo ng pintor Kumbaga, sige, kanya-kanya diskarte tayo, hindi na namin kayo pakikialaman. Kung paano nyo gustong i-market yung paintings nyo, go ahead, diba? Kung gusto niyo naman na equipment, buy your own equipment. Basta kami, nauna na kami dyan. Now, the other creatives we can also help. Yung mga ibang nandito sa Baguio, pwede naming dalhin sa Amadeo, sa Alitap-Tap. So, we can sell. Kasi, not all people has the time to go to Baguio. Yeah. So, at least, kung na yung pwedeng humatak sa items ng iba pa nating crafters. In terms of paintings, hindi ko sure kasi kahit Alitap-Tap na nga mismo, ang dami ng pintor doon, di labo-labo na tayo doon. Kumbaga, kanya-kanyang para-paraan kung paano ka makakabenta. Yeah. It's not that we're saying na we're closing our doors to other painters, pero it's a challenge na kung kami, nagawa namin, you can think of your own something na pwedeng bilhin ng tao. Yeah, actually, in what I see na nangyayari din with Gallery Ergo, first yung parang marketing side na nangyayari na kay Ergo, pero pwede rin mangyari yung sa iba. And another thing that you're doing as a startup is yung community building kasi you're also inspiring other artists na pwede nga mangyari yung ganitong Build your own empire. Yes. Ayun. So, kumbaga si Gallery Ergo yung nag-lead ng launch forward, pero other artists can actually be inspired to somehow do the same, right? True. Tsaka kasi ito rin yung eksenang, ito yung totoong eksena rin sa art scene. So, nagkakaroon na tayong saturation of artists. Halos lahat nagpipinta. Bagong panganak, nagpipinta na. Elefante niya, nagpipinta na Lolo mo, nagpipinta na. So, ang dami na. Kumbaga sa demand and supply, ang dami ng supply. There were times na we tried in 2008 na lumapit kami sa galleries in Manila for consignment. Pag nakikita yung painting, alam mo yung fear ng mga gallery owners na reject siya. Ang ganda ng painting pero bakit reject? Always in the fear of Mang Ben. Oh. Benkat, kasi nga, ganun yun. Nagugulat sila, feeling nila copycat. Ang haba na naman paliwa, hindi po siya copycat. He's the assistant. And yada. For sure, reject. Di sige, reject. Doon ngayon, 2013, from Pasig na magkasama kami, biglang sabi niya, balik na tayo ng Baguio. Hindi kaya ng powers niya magpinta sa Manila. The stress in Manila affects his paintings. So, doon na tayo sa Baguio. Di syempre, masunuring housewife, sumunod. Baguio! Balik Baguio.
So nag-stay kayo talaga sa ano, for a while? we did live in Pasig for quite some time. Oh. Tinry niyang mag-survive kung kaya niya ang Oh. Manila environment. Oh. Eh, hindi niya kaya. Eh, ako kahit saan mo ko dalhin, goods naman ako. O, di magkasama na kami sa Baguio. When we got here in 2013 for good, kasi dati long distance relationship kami. So, nung for good na kami dito, 2013, gawin natin ang Gallery Ergo. Ayaw tayo na ibang galleries. Magsarili tayo ng gallery. Build your own empire. Oh, I see. Ganon. So sa ngayon, like ano yung parang pinaka-focus nyo na business direction kumbaga? And like how are you expecting maybe na makatulong nga rin si Sylvie dun sa parang business part talaga? Ano yung magiging focus nyo kumbaga? Kasi product-wise, goods na kami. Painting-wise, magaling na talaga yun. No questions asked. Yung business part is, we want to complete all the permits that we need to have. Kasi BIR, oo, meron na. DTI, oo, meron na. Yung Baguio business permit, that's something that we need to work on, which is, may requirements sila na talagang imposible kasi. Ano yun? Building permit. Nagre-rent lang naman kami. And that also defies... Kung sa residence? Hindi ba pwedeng kung sa residence? Kaya nga dahil lang doon, naiipit ang business permit. Hindi lang ako marami kaming creatives na nadadali ang business permit because of that requirement na building permit. Alam nga naman mag-rent ka pa ng bahay or commercial space. Eh kung startup ka lang, hindi ka naman milyonaryo. Tsaka yun pa nga bakit may salitang cottage industry? Bakit nawalan ng saysay yung word ng cottage industry? Kung mahanapan ka ng building permit in the house, kesyo zoning and all that, keme. So, yan na lang yung part talaga na alam ko sasabit kami, I have to admit. Pero, well, let's see. Baka magawa natin ng paraan. Because even UP Silvi is having a hard time dealing with that. Challenge yun. Pero ang setup nyo now, and ang plan nyo now, so, Ergo does the paintings or the arts, and then you, dun lang sa residence ninyo now, ginagawa lahat ng mga merch na ito? Ay, para kaming in-check ang bahay namin. Nandun ang factory namin. Labo-labo yung bahay namin. Kamusta yung production? Like for the bag, gano'ng katagal gumawa ng bag or ng shirt? Gano'ng karami yung kaya nyong gawin? I can make 7 bags in one day, assuming na tabas na. Assuming na tabas na. So, sabi mo yung tabas day is one day, yung tahi ng 7 bag is one day, yung pagpiprint, yung heat press and everything, sabi mong half day. Ayun. So, kaya pati bag namin, ganun. Bakit mahal? Kasi talagang I made it from start to finish. Do you plan to like have helpers? I mean, staff na tutulong din sa paggawa ng mga merch? Yan din ang sinabi sa akin ng Sylvie na, are you willing to teach? Why not coconut? Kasi yung tahe is a basic thing. Yung quality control naman yan. Kaya naman siya. Kaya na ng regular mananahi yan. Yeah. Pero I mean, kailangan ituro mismo yung para specifics din ng paggawa. Yung lapad, yung height. How about sa ref magnet? Kamusta ang production ng ref magnet? Ayan, mabilis yan. Kasi kahit kaming dalawa, habang nanonood kami ng TV, habang nagkukwentuhan kami, gawa lang. Mayan, mabilis yan. In fairness to the magnet. But do you see that happening na parang, kasi right now, correct me if I'm wrong, kayong dalawa lang basically gumagawa. Pero do you see really this happening na you have a team or a staff talaga or parang factory nga kumbaga, or not a factory naman, pero like let's say 10, 20, para pag malaki talaga yung demand, talagang kayang iserve lahat ng demand. We're dreaming of that, yes. Dito nga lang sa Baguio, with the kind of culture here, mahirap kumuha. Kasi everybody wants to get rich dito. So, pag nakita yung technique mo, bukas makalawa, ginagawa may na copycat nila. Oo. It happened to me twice. So, dito sa Baguio, pasensya na Baguio ha. Yun kasi yung nangyari talaga Na yun, na talaga magugulat ka bukas makalawa, ganyan na rin ang racket nila. In the lowlands, nung nasa Cavite kami, ang dami talagang pinuputak na yung Mr. ko, sir, baka pwedeng ganito. Kahit kami tagatanggal na lang ng weeds. Why not? Kahit tagatulong kami kung ano man yun. Marami. In the lowlands, marami naghahanap ng trabaho. Dito, kung nasa creative field ka, ingat ka. Kasi ang Baguio din kasi parang sikat ang Baguio actually for the artisans and for the artists dito. Everybody wants to get rich, kumbaga. Pero yung ayaw nilang maging empleyado or utusan, gusto din nila boss din sila agad. Lalo na yung mga sikat pa ng artist Ben Cab tsaka sila Kidlat, Tatay Kidlat, sa yes. Ililikha. Tama ba? Ililikha. Ililikha. Yeah. Tsaka daming artists
parang mga village dito, mga artist place, artist Aha. community dito. Oh, and of course, with the culture na everybody's encouraged to be creative, to be artistic. So, tinuturuan mo pa lang, bukas, kakumpetensya mo na. Yeah, yes. Actually, I mean, that's very good of course for Baguio to Oo. have that culture na parang very thriving Everybody's yung mga creative. everyone's creative. Pero at the end of the day, may economy dito eh. May Business-wise, talo ka na. yes. So yun din pala. Yun. Actually, ang ganda topic nun kasi I mean, in other places wala namang art, wala namang culture, pero dito pala yun na yung nagiging tunggalian parang sa sobrang Mm. daming artists nag-aaway-away, hindi pa nag-aaway-away, pero parang nagko-compete na. Nasa saturation point Ayun, na ang saturation Baguio. point. Oh. Ganun. Kaya yung diskarte mo na kung merong parang IPO yan, una-unahan na. Yes. Kami na una maglabas ng magnet ngayon kapag merong gumaya, people Pero would know, hindi nauna na hindi yan. nyo pwede like register to na ano eh, kasi ano They siya are eh. telling me to do that. Sir Roland was Pwede telling me ba? na patent, tama ba? Patent? Yung hindi copyright, di ba? Yung kasi yung size ng magnet, Pwede ba yun like Sa- magpa-patent or pwedeng ipapatent. Oo, parang industrial design? Kung yun industrial ba yung design pa tawag? pwede, oo. Yun, yung ultimo yung bag, sinasabihan nga Pwede, natin, patent mo yan para hindi ka Pero I mean, ang gagawin kopyahin. ng iba is ano, kamukha. I mean, hindi exactly same, pero Mm. kamukha just to work around the patent. I mean, Oo. mangyayari pa rin yun. Oo. Tapos, kumbaga, I can't stop them if they want to kasi they want to earn also. So, ang mangyayari ngayon dyan, pagandahan na lang ng painting. Actually, at the end of the day, I mean, the value of the art, I mean, tsaka the level of the art din Oo, talaga. yung taste na lang talaga ng buyer. Parang crochet, ang dami-dami nang nagko-crochet. So, pagandahan na lang talaga ng crochet. You Yeah. can't stop one person from learning and earning. Speaking of that, what do you think of Baguio as ayun, in your experience, bukod dun sa mga nabanggit natin kanina, as a startup ecosystem? I mean, aside from the creatives ecosystem, I think thriving talaga ang creatives dito. Oo. As a startup ecosystem naman, parang turning creatives into business. What do you think of, asan ang Baguio ngayon? Parang if I'm going to compare to the lowlands, malayo na. Relatively malayo na ang Baguio. Yung urge-wise, we're already good kasi mabilis nakikita mo by experience. Pero yung product quality-wise, medyo nag-aalanganin pa. Kasi yung source of materials, nagiging problem yan. Kukunin mo from the lowlands, pagdating dito, mahal, limited, out of stock. So, minsan baduy na yung kulay kasi nga wala nang stock. Hindi naman baduy si crafter. Wala lang talagang Kulang sa stock. material, So, nagiging problem yan. Pero yung urge, the power inside is already So strong. pala, anong meron sa Baguio? Bakit ang lakas ng urge ng mga tao dito maging artist, maging ano? Everybody wants to earn. Everybody wants to Pero get I mean, rich. I mean, kasi parang nagiging ano eh. I mean, sikat talaga ang Baguio for its artists. Pero parang nagiging art capital siya somehow. Ba't may ganung culture sa Baguio? What do you think? Basta yun, kumbaga hatakan lang din pataas. Oo. Na ganyan si ganito, si Tsaka nagsimula kapitbahay siguro ganito. sa ano, no, sa mga ibang originate to influence and then Mm. nagka-influencean kumbaga. And dito nagtipon-tipon na sa Baguio yung mga Oo. yung mga artists. Yung competitive urge nandyan, yung creative urge nandyan. Tsaka yun na nga, the basic rule, everybody wants to get rich. Tapos, meron kasing ibang taong kontento na sumusweldo ako like this, nababayaran ko yung bills ko, goods na ako doon. May ganung tao. Yung pagkaramihan ng mga dito, gusto ko rin yumaman, bibili ako ng lupa, bibili ako ng kotse. Yung kapitbahay ko meron eh. Yung ganon. Naalala ko lang, are you familiar with the photography dito sa Baguio? Parang may mga sikat dito na ano eh, na photographers sa ano. Meron. Tsaka may mga sumisikat sa social media. Na Iba mga pa yung ano. mga bata, iba pa yung mga Yun nga matatanda na eh. magagaling. Yes, yung mga matatanda na magagaling, yes, we know them. Yung mga bata, di ko na alam, pero meron ako nakikitang trend sa session room. Yeah, yun nga. Nagsushoot. Uso sa Facebook yun ngayon, nakikita ko lagi sa Sorry, Facebook. hindi ako madalas kasi Pero nagtitingin. I mean, it's still art eh, no? Pero parang ano rin yun eh, parang yun nga yung usapin ng art and kumbaga industry and kumbaga art and how do you get rich from art? Oh. and I mean, but happy to say that dito sa Baguio, may mga yumayaman actually through art. Pero Meron. at the end of the day, pwedeng nasa-saturate na nga yung ano dito. Oo. Which is nakakasira din ng market yun kasi Yes. pag walang buyer si ganito, Yeah. nagugutom na siya, ibabagsak niya ngayon yung presyo niya. So, kami True. ngayon Supply and na demand. kami ngayon na mataas ang presyo. Bakit si ganitong artist ang painting niya 4x5 feet, ganito mura lang Syempre iinit na yung tuktok ng mister ko. Which is we can't lower our price.
Last question about this. Medyo actually habang usapan natin, sobrang natutuwa ako sa usapan Ang dami natin. mong pwedeng ikat. Kasi lalagay ko 'to lahat. Kasi I mean ako natutuwa ako, lalagay ko 'to lahat. I think para so far walang hindi useful sa mga napag-usapan natin. Pero siguro last question na, what do you think about the market? Kasi parang somehow dumadami ngang artist sa Baguio and dumadami din yung mga art consumers. Sa Baguio lang ba or parang nangyayari din na even outside the Philippines, sa Manila or Luzon, Visayas, Mindanao, lumalaki din yung appreciation for art. So parang posible na mangyari din na dumadami nga mga artist sa Baguio, pero yung demand din naman kasi nag-e-expand pa yung mga nakaka-appreciate ng art. So posible mangyari na kumbaga yung Baguio or Cordillera is actually the art capital or parang art manufacturer somehow, art producer, and yung art buyers naman ay hindi lang sa Baguio, all over the Philippines. So mataas pa rin yung market. Posible mangyari yun. What do you think? From the experience that I am having now, nung una, talagang nasa Manila, nasa lowlands ang market. Yan yung mga name your price people. Now, dito sa Baguio, dati, hindi pa masyado yung art dito, pero dahil nga naipupush talaga yung creative economy keme at yung mga crafts din natin pumuputok. So, nagkakaroon na rin ng demand for art and creativity dito sa Cordy. Pero ito lang ang biggest difference pa, respeto sa presyo. Ang Manila, pag sinabi mo ang presyo, they respect your price. Dito sa Baguio, yan ang I hate to say this, pero kailangan matutunan pa nating rumispeto ng presyo. Kasi nga, sa dami ng artist, gusto mo yung artwork, kaso ang mahal. Samantalang ito ang mura. Tanungin nyo, ano po pinturang ginamit niyan? Baka naman yung pinturang ginamit niyan ganito, kaya mababa ang presyo. So yung respeto sa presyo, yun ang kailangan pang matutunan ng Baguio. Pag sinabi ni artist na ganito yan, get it, take it or leave it. Kesa yung ikukumpara mo kay other artists kasi si other artists mura because there are artist groups here na ang advocacy is cheap art. Yeah, Affordable art affordable for art, everyone. Which is, I respect your advocacy, why not? Pero huwag nyo naman idamay lahat. Respect the price. Pag sinabing ito, yun na yun. Okay, gets. So price respect. Pero yung Yeah. urge to buy art in Baguio, yes. Yeah. Dumadami na ang art lovers dito. Kailang complex din kasi talaga ng economy na to lalo ng art kasi hindi siya defined. I mean, mahirap siya i-define May pag-subjective ang art So mahirap siya i-define yung price niya. Kaya may usapin ng supply and demand to have the price. Pero may usapin din talaga ng how do you perceive the value of the level of art. So, kumbaga, art is liquid. Solid liquid gas, plasma. Art is liquid. Ayun, grabe. Pinaka-last na question na, Marge. So, ano nga ba yung parang vision nyo talaga for Gallery Ergo? Ano ba yung gusto nyo mangyari pa talaga in the future? Not just for the business or para for the startup, but also maybe for the art community or art industry here in Baguio and maybe in the Philippines. Sige. Napakasimpleng statement lang na, we want to be part of the Philippine art history. Oh, Ganun na. ang ganda. Yung lumitaw ka sa books. Oh. Kasi, si Plato nag-exist. Sino estudyante niya? Si Aristotle. Si national artist, nagkaroon din ng estudyante. Si Ergo. Parang, I want to see him in the art history books in the future. Pwede. Through that, and kasi nga, sales ng original paintings, ang hirap na, at least sa ganyan, nare-reach natin yung thinking Parang class. sisikat siya na naabot ng mainstream, parang naging mainstream sama, pwede maging ganun. Oo. Na yung, how we wish we would be in the art books in the future. With respect hindi yung nakakahiya na nailibro ka. May ganun sa history. Tsaka parang nakapagbabago ng art movement. Kumbaga, hindi lang siya basta-bastang bagong art style, pero yung art movement and how you channel art into the people. So I think that's also something that pwede nga mapunta sa mga libro. Kumbaga yung sa art, in terms of selling your art, kanya-kanyang racket yan, walang basagan ng trip, diba? Pag pumatok, may kumagat, good for you. Kumbaga sa case namin, so far, kinakagat, good for us. Ngayon yung ibang artist, if kanya-kanyang pautot yan So, gawa ka lang ng style para sumikat ka.
True. Part din yun eh. Oo. How to How you market put yourself out there. Oh, Yes. kasi yung iba vlogger habang nagpipil tao, Yes, actually may ayan, 'di ba ganun. naka-timelapse. Ah, Ayaw ni Ernie ng gano'n, old yeah. school siya, eh. Actually. But true. Kaya kanya-kanyang pautot. Pardon the word, pero ang cute pakinggan. Ayun. So, grabe. Halos 1 hour ng usapan natin. Did you notice na 1 hour na yun? Ang dami natin napag-usapan. At actually, super na-enjoy ko. Super na-enjoy ko yung ating usapan na. Yan ang effect ng Mascom. Tsaka it's my first time actually here. Well, it's my first time to talk with kumbaga, very art talaga yung kasi I mean, I see. I talk with startup founder with founders, pero this one is parang very niche sa art eh. So it's very special to me. Kaya ang dami ko rin gustong tanungin and mabuti naman at nasagot naman lahat ng mga tanong and I think na-explain naman natin na grabe, I mean, ang economy ng art, I mean, how art is being kumbaga how art has become an industry din, mga ganun. Correct. So ayun, thank you so much, Mart, for this conversation. If Very our welcome. listeners want to find more information about Ergo or Gallery Ergo or you, or the startup, or maybe they want to buy a ref magnet, available ba to online? Pwede ba to online? Yes, we are planning Oh. because yung isang TBI, gagawa sila ng website. Pag success yung website na magagawa ng students, good for them. Di mo grade nyo. Ganun lang ako kadali kausap. Uno. Ayun. So, that website, pag nag-materialize, that would be good. Pero for now, we appear in art fairs. Art first. Do you have like a social media channel man lang or ano? Do you in Meron. Facebook maybe? Can you invite them to The Instagram account, Instagram, yung Brushworks by, tapos underline, Ergo. Yan yung kay Ernie Gomez. Although he doesn't respond much, pasensya na, lolo nyo, hindi techie. So, ako ang may possibility mag-respond. You can ask if the painting is available. Pero the merchandise, it's in my Facebook account, Marge DC Gomez. That's the Facebook account that I have. Pero the best talaga yung art fair eh. Iba yung feeling na nahihirapan kang mamili sa sobrang dami. So when kayo naman next makikita sa anong art fair ba usually pinupuntahan niyo pa? Ito na, Ibag-Iw Festival is coming up. That's November 8. Meron kaming i-exhibit doon, pero yung selling part is in Mandeco, Quito. That's end of November until first week of December. Where is that? Dito sa UP. UP Baguio mismo. Sa loob ng UP. And also, the other week, dyan sa World ICAP Festival, dito sa Convention Center. And also, this December, bababad kami sa Azalea Residences Hotel. Where is that? Leonard Wood, Okay. Baguio City. March 8, if I'm not mistaken, next year, Art in the Park, lilitaw din yung items Yung sa namin. Salcedo, sa Makati. Correct. So ano yun, parang na-invite lang kayo, ini-invite kayo and then I'm a member of an art group in Antipolo. So, may pwesto sila doon and ako, kasi pang salba din ng sales yan. Kaya yun nga, parang isip ko, parang how do you regularly go into art fairs? I mean, pero parang ano na rin yung network na rin yun somehow na. Oo, I'm a member of an art group kasi. Ganun pala. Antipolo Group Incorporated. Although open to all, hindi lang Antipolo artists. Ayun, so I invite you all to follow them on Instagram and if you were interested sa mga art merch na binibenta nila. Sasagot na lang so, kami. search nyo sila, Gallery Ergo and Marge de la Cruz Gomez. Yes. So, I have to specify pala huling irit. Gallery Ergo Baguio. Kasi biglang nagkaroon ng Gallery Ergo sa Seattle. Sa US. Okay. Nagulat naman ako. Bakit hindi mo kami? Gallery Ergo talaga. Same name kaya yun or ano? I mean, same meaning ng Ergo or ibang Ergo yun? I doubt kung name kasi yan Ernie baka Gomez. Ergo, ibang Ergo. The science word siguro. Ergonomics. Baka. Pero gallery din sila. As in art gallery din. Kasi pwede rin siyang i-connect sa art. But, yeah. Nauna kami sa Instagram. Tsaka sa naman capital E, small R, capital G, small O. Kasi Ergo talaga. Kasi meron kaming Google Map. Kaya ginawa ko ng malinaw, Gallery Ergo Baguio. Pag lumitaw sa Google, lalabas si US. Tsaka hopefully makabisita kami next time sa studio. Baka pwede ako bumisita. And kasi nag-vlog na rin kami. So baka pwedeng short na clips lang, ganyan. So, makita mo yung bahay namin na mukhang factory na good luck kung makakalabas ka ng buhay. Ayun. So, thanks so much, Mart, for this very, very inspiring actually and very, very insightful conversation. You know the threats, you know the good part, the bad part, the evil part, lahat na. Yeah. Thank you. Very welcome.
Thank you very much to our 50 patrons. This episode is super powered by AskLex PH Academy, our official e-learning partner. Get certifications on Lean Six Sigma, project management, data science, and more. 1. CFO services, bookkeeping and tax, and payroll processing for startups and small businesses. Tuala, privacy-focused digital experience for sharing identity information across Web 2 and Web 3 ecosystems. Better Support, a Manila-based BPO company. They are offering a referral program for anyone who can bring in new BPO clients. If you know any Western-based business that might have a need, let us know. Britanna, a cloud-based enterprise-grade ERP solution that fits the small and medium business budget. Fail Coach, business training, coaching, and consulting for startups and SMEs that are scaling or finding product market fit. Wonder Brand, next generation data science-driven brand strategy and design company for emerging markets. School Tech, all-in-one AI-integrated school and learning management system for small and medium schools. Doon, Philippines' first fully insured peer-to-peer car-sharing marketplace. East Point Business Outsourcing Services, the one-stop shop for streamlined business solutions for MSMEs such as business registration, bookkeeping, and more. And Space Cebu, global co-working space, private office, and meeting rooms for startups, digital nomads, and freelancers. Mamiki Super Pet App, the Philippines' first ever one-stop mobile app for pet products and services. MarketMind Local, a digital marketing company focused in helping small and medium businesses. Mata Technologies, Philippines' premier provider of virtual tours and maps for LGU's real estate, tourism, and private businesses. Hire Business Solutions, provider of the most configurable cloud-based payroll system in the Philippines. Smile, consent-driven digital employment verification service to make smarter decisions faster. Divico Technologies, IT solutions specializing in software development, blockchain smart contracts, digital wallets, and cybersecurity. Drive Manila, PH's largest peer-to-peer car rental community. Ignite Careers, career matching platform for Filipino talents and hiring companies in the outsourcing industry. Looking for buy and sell online with Sigurado sellers. NutriCoach, personalized nutrition and weight loss programs for you. Benjoy's Food Products, the home of premium bacon ends, tapa, and tocino. This episode is powered by Contact RFID Business Cards, Dohe Philippines, Edfolio, Hive Rooms, Kazam, Codesham, Jure.ph, Big Giant Games, Founders Launchpad, Packetworks, Uplift Codecamp, Pareto Consulting, Agile Data Solutions, Hassel PH, Board Prep, Zales, Sirius MD, Pahatid PH. Please support the podcast through the links in the description.